Greetings to all beloved Almeida family, sa lahat ng beloved preachers, beloved workers, at beloved brethren. At ako din po ay bumabati ng Happy 25th Talipaw Peace Mission Anniversary. Hali! Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa ganito ang pagkakataon po na to na ako po ay makapagpasalamat sa Kanya sa dakilang kahabagan niya po at himala na ginawa po sa aming buhay. Sariwain ko lamang po mga minamahal, dito lamang pong February, bago po tayo magtaos na 50th anniversary sa dako po ng Luneta, kami pong mga volunteer ng Soul Winning Ministry ay naghayo po sa dako po ng Tondo, kung saan po doon po yung aming lugar ay marami po kaming nahayuan na mga baguhan po at meron po kaming mga baguhan na napatanggap at sila po ay nangako na sila daw po ay sasama sa dako po ng Luneta na yan na anniversary na pagdadausan po natin. Sila po ay sasama na ano po mga minamahal na magdadalo daw po sila po ay nangako. Ngunit mga minamahal, hindi po sila sa akin nangako kundi sa mahal na Panginoon. Kaya nung araw po na yan, nung pinuntahan ko po sila isa-isa para dumalo na po sa banal na gawain, nakakalungkot po mga minamahal dahil sila po ay hindi po sumama. Nariyan na talagang nalungkot po ako noon mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon ay mayroong dakilang ginawa sa lugar na yan mga minamahal. April po noon, galing po ako sa Baguio Crusade po mga minamahal, for this Baguio Crusade. Ako po ay, pag-uwi ko po ng Quezon City mga minamahal, nakareceive po ako ng tawag at mensahe sa aking kuya. Ang sabi niya, kapatid, nasunugan daw po kami, nagkaroon daw po ng malaking sunog sa dako na yan ng Barangay 123 mga minamahal. Nariyan na pagising niya daw po, sobrang dilim daw po ng kapaligiran at yung apoy daw po pumapasok na sa bintana namin. Talagang bilang backslider mga minamahal, wala po siyang nagawa kundi tumakbo lamang at natakot. At sa labas po ng bahay, inayaan niya na lang po makita yung bahay namin na natutupok ng apoy. Nariyan na yung mga bumbero po, halos 100 pong bumbero ang rumispondi sa lugar na yan. Sa sobrang laki po ng sunog, nariyan na nung binalita po yun sa akin ng aking beloved kuya, nalungkot po ako mga minamahal kasi nandun po lahat ng mga importanteng gamit ko mga minamahal. Nariyan na naiyak po ako, pero alam niyo po mga minamahal na kahit ako po ay lumuluha, hindi ko po maintindihan kung bakit ang gaan po ng aking kalooban. Nariyan na parang okay lang po, parang sabi ko, pagsubok lang to ng mahal na Panginoon, papalitan ng mahal na Panginoon ang mga bagay na nawala sa akin. Kaya nung araw po na yun, nagdesisyon po ako na umuwi sa Tondo upang pumunta lamang po doon, upang mayroon lamang po sana akong mapakinabangan na kahit kawali or kardlero lang mga minamahal na sa lugar na yun, dahil talaga po kung nandun po kayo sa pinangyarihan ng sunog, talagang wala pong makakaligtas na kahit na isa sa 500 na bahay po na nasunog. Nariyan na habang po kami ay on the way po sa lugar na yan, pagpunta po namin sa lugar na yan mga minamahal, nakita ko pong aking mga kapitbahay na nagdadalang hati po sila dahil sila po ay nasunugan, na wala pong natira sa kanila kahit isa. Isa po sa unbeliever na nasyaran namin na hindi po sumama, sinalubong po ako, sabi niya, ate, yung bahay niyo, hindi po nasunog. Kaya nariyan po mga minamahal, na dali-dali po talaga akong pumunta sa bahay namin na yun upang makita. Nariyan mga minamahal na pagtingin ko po talaga sa bahay na yan. First floor po kasi yan hanggang third floor ang inuupahan po ng aking beloved kuya. Tunay na yung second floor mga minamahal tsaka third floor, ayun po talaga ay sunog. At yung mga paligid po ng bahay namin, mga minamahal, sunog. Ngunit yung bahay po, yung inaasahan ko po mga minamahal, na sabi ko, ililigtas ko lamang na isang kaldero, isang kawali. Yan po pala talaga, pinag-ingatan ng mahal na Panginoong Hesus. Kahit isa pong gamit namin, kahit mula sa maliit hanggang sa malaking gamit, wala po talagang nasunog, mga minamahal. At isa pa pong mga minamahal, himala. Yung bahay po ng katapat namin, halos isang hakbang lang po ang layo sa amin. Ngunit isa rin po sila sa nabahagian ko ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Ngunit sila din po ay hindi sumama. Pagdating ko po doon mga minamahal, nakita ko po ang kanilang bahay. Talagang tupok po yan ng apoy. Talagang halos maging abo na lang mga minamahal. At yung pintuan po namin mga minamahal is gawa po yan sa kahoy. Tapos yung mga kapitbahay po namin, ang pintuan nila ay gawa sa bakal. Ngunit yung pintuan po namin mga minamahal na may nakadikit na logo na Jesus Miracle Crusade, ayun po talaga hindi nasunog mga minamahal. Kung nandito po kayo sa pinangyarihan ng sunog, talagang mamamangha kayo mga minamahal, dahil yung apoy para po yan umikot sa bahay namin at iniwasan mga minamahal. Talagang napakatakila ng ating mahal na Panginoong Hesus.
sabi niya, hindi po na nasunog ang bahay niyo. Sabi ko, kasi yung aso po nila, mga minamahal, doon po nagtago sa bahay namin. Kaya sabi ko, hindi po nasunog dahil pinag-ingatan po kami ng mahal na Panginoong Hesus. Dahil yung mga kapitbahay po namin, mga minamahal na mga bato ang bahay, talagang yan po talaga na nasunog, pati yung mga pintuan po nilang bakal, na wash out po talaga yan. Pero yung sa amin po, mga minamahal, pinag-ingatan po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ilan lamang po yan sa himala ng mahal na Panginoon, at nagtag ko rin po, mga minamahal. Ang aking pong beloved mother, dati po siyang may sakit na UTI. Talagang ayon po ay sobrang lala na po, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, siya daw po ay resetahan ng malalaking mataas na dosage ng gamot dahil hindi na daw po kaya ng maliliit na dosage lang dahil sobrang lala na po ng kanyang UTI. Nariyan po, mga minamahal, na sobrang taas na po ng lagnat ng aking beloved mother, na sabi, ang mga panahon po na yun ng aking beloved papa po at aking mama ay talagang medyo nangihina po sila sa pananampalataya, kaya nagpapadoktor po sila. At nung mga panahon po na yun, ang sabi po ng doktor na wala na pong pag-asa kasi talagang malala na po, halos nasa stage 4 na daw po, mga minamahal. Kaya ang aking beloved mother, bilang niyang naisip na dito na sa pinaglilingkuran namin ay may tunay na manggagamot. Kaya ang ginawa ng aking beloved mother, yung mahal na mga gamot na binili niya, itinapon niya po yan lahat, mga minamahal, at nagsimula siyang magpuri. Naalala niya ang turo ng mahal na pastor na sa oras ng kagipitan at karamdaman, ikaw lamang ay manampalataya at magpuri sa mahal mong hingi ng magsisi at ikay pagagalingin, mga minamahal. Nakita ko po ang aking beloved mother kung paano po siyang magpuri umaga at gabi, pagtangis niya po sa mahal na Panginoong Hesus na siya po ipagalingin. At hindi lang po, isang linggo lamang po yun, hindi po ako nagkakamali, pumunta po ulit siya sa doktor. Ang sabi po ng doktor sa kanya, Mami, ano pong ginamit yung gamot? Sabi po ng aking beloved mama, bakit po? Dahil cleared na po, Mami, ang iyong kantog, mga minamahal, yung kayang UTI na lang, mga minamahal, talagang cleared na daw po. Pero sabi po ng aking beloved mama, Dok, wala po kaming ginamit na gamot. Dahil grabe po kasi, sabi ng aking beloved mama na siya lamang ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya na ay pinagaling. At din mga minamahal, ang aking kapatid na nagkasakit po ng dengue, ayan po ay sobrang lala na po, talagang nagkakaroon na po siya ng mga rashes sa katawan. Nariyan na, sabi po ng doktor, i-confine na daw po siya sa hospital, kailangan na daw po siyang lagyan ng swero, mga minamahal, dahil naubos na po yung tubig niya sa katawan. Ngunit kami po ay, nung dumadalo po kami sa Amoranto, yung batang pong na yan ay lantang gulay talaga sa sobrang taas ng lagnat at panghihina. Ngunit sabi ng aking mahal na mama na magpuri na lamang kami sa mahal na Panginoon dahil yun lamang ang aming tanging masasandalan sa mga panahon na yan, libre at walang bayad. Yan ay pagagalingin. Tunay na hindi po kami binigo ng mahal na Panginoong Hesus dahil yung pong bata na yan na halos 1 linggo, 2 linggo hindi makalakad sa sobrang taas ng lagnat at rashes, yan po ay pinagaling instant ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sino pong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoong Hesus? Sa gawain po nito, napakarami po naming himalang naranasan. Kung isa-isahin po, kulang po talaga ang ating oras. At ako rin po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. At ang hagito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.